Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Ayan. So, hindi ko na po papatagalin, ano po. Ang title po ng inihanda natin ngayong gabi is Metanoia or the Change of Mind. Kahin po natin ang 1 Samuel chapter 10 verse 6. 1 Samuel chapter 10 verse 6. Okay, sabi po, the Spirit of the Lord will come upon you in power, and He will prophesy with them, and you will be changed into a different person. Okay, guys, ngayon po rito, sabi nga po, the Spirit of the Lord will come upon you. It is the Spirit of the Lord will come upon to each and every one of us. Meron po siyang gagawin sa atin. Wala pong iba kundi yung baguhin tayo. Amen po. Amen. Kaya nga po may sinabing born again. Okay po. So, katulad po ni Paul sa Acts, although hindi niya na-meet si Jesus, kumbaga nakatanggap siya, di ba, sa tulong nila Pedro. Okay? So, hindi niya nakita, hindi niya na-meet in person si Jesus, but naniwala siya. Sa kabila po ng background ng buhay niya, isa po siyang hindi lang anti-Christ, kasi talagang lahat ng mga Christian that time, talagang hindi niya lang tinutulig sa akin na pinapapatay pa po niya. Kung si Paul po, sa ganong klaseng buhay meron siya, nanampalataya siya kay Jesus, tinanggap niya ang Panginoon, the Holy Spirit, siya po ang nagbago sa kanya. Siguro naman po sa atin, wala pa naman pong mamamatay tao, ano po? At kayang-kaya po tayong baguhin ng Panginoon, amen po. Amen. Sabi po sa Romans 6:4, Romans 6:4 po. Ayan, sa Romans 6:4. Ito po si Paul, kinakausap niyo po yung mga mananampalataya. We were therefore buried with Him through baptism in the death in order that, just as Jesus was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Si Jesus po, sabi nga po nang nabaptize sa water, nandun po yung symbolism na hinugasan siya ng Panginoon. And the water symbolizes the Holy Spirit na siya po yung naglilinis sa atin. At katulad po natin, yun din po yung nangyayari sa buhay natin sa araw-araw. Amen po. Yan. Like as Christ was raised up, okay, from the dead, kailangan daw po natin mabuhay din at maglakad tayo bilang isang Kristiyano na binago na ng Diyos. Amen po. At sabi po sa Romans 12, verse 2. Ayan. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Okay, isa pong unang binabago ng Diyos dito is yung ating utak, yung ating pag-iisip. Kasi bakit po? Hanggat hindi po nababago ang isip natin, hindi po na magkakaroon ng outcome na meron tayong bagong kilos. Tama po. Amen po ba doon? So, sabi nga po, ang battle ng isang Kristiyano ay nag-uumpisa sa pag-iisip. Kung ano po ang naiisip natin sa isang bagay, doon po nagsisimula kung paano po tayo mag-react. Okay? Kumbaga parang ganito. Katulad po ng church na to, meron tayong mga bagong dumating na alam naman natin sa maraming pagkakataon, sa maraming lugar, may discrimination. Pero sana po sa church wala. Amen po. Kasi bakit binago po tayo ng Panginoon at sa ating pag-iisip, yun po yung magdadala sa atin kung paano po tayo mag-approach ng tao at kung paano po tayo mag-welcome at kung paano po maging ang buhay natin, maging example na kung tayo nga nabago, bakit hindi sila? Amen po. 1 John 2:15 verse 16. Basahin po natin. 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Ito naman po si John
na nagsasalita rin po sa mga tao. Okay, sabi po dito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Sa 16 po. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father but from the world. Sabi nga po dito, lahat, okay, lahat ng nasa mundo wag nating iibigin, wag nating papakisamahan, wag nating i-apply sa buhay natin kasi po, lahat po ng nasa mundo, naghahanap po yun ng something different. Okay po. So, ang buhay po natin, para po yung isang syudad na nasa top of the hill. Okay, isang city on the top of the hill na, sabi nga po, posibleng yung mga tao na nasa nasa gawing baba ng isang hill na yon is hindi naman totally naniniwala na merong silang mapapakinabangan sa'yo, tama po. But, ang sure point po dito is magiging interesado. Meron silang something na gusto nilang malaman about sa'yo. Okay. So, guys, why should we have to live our life in righteousness and holiness? Sabi po sa John 15 verse 19, kay bakit na po natin kailangang mabuhay o kumilos bilang isang matuwid at banal? If you belong to the world, it would love you as its own, and it is you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Okay, kaya nga minsan pag sinabing born again, sasabihin burn again. Lalo na yung mga talagang deboto sa ibang faith. Actually, nung high school ako, isa po ako sa nagsabi nung burn again. So, yan po. Sabi nga po, dapat nga maging proud ka pa. Kapag may ibang mga unbeliever, alam mo mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon at tinutuligsa ka, dapat maging masaya ka kasi bakit? Isa po yung ebidensya na ikaw ay nasa puder ng Panginoon. Tama po. Amen. Okay, sa Philippians 1:21, okay. Our life is God's property. Sabi po sa Philippians 1:21. For to me, to live is Christ and to die is gain. Okay, so, para po sa atin, actually, ang Christ-likeness po, meron po siyang kinocompose na 4 na parts. Una po is soul winner. Pangalawa, disciple maker. Pangatlo, life loser. At pang-4, obedient unto death. Sa paglakad po natin bilang Kristiyano, wala po tayong ibang pwedeng sundan kundi si Kristo. Kasi Kristiyano nga eh. Di ba po? So, pwede tayong ma-inspire sa ibang mga character. But then, pagdating po sa holiness, sa righteousness, ginawa po ng Panginoon bilang tao. Hindi po imposible na ang kabataan o ang isang nilalang sa ating lahat na nandirito ay makagawa ng isang araw na hindi ka magkakasala. Napaka-posible po niyan. Amen po. Sino po naniniwala? Amen. Sabi po sa 1 John 5:19, our life should be a new existing pattern after Christ. So guys, ayan, we know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Napakahalaga po ng bawat Kristiyano sa gawain ng Panginoon. Amen po. So, imbis na pag-isipan po natin yung iba na parang negative, dapat nagiging masaya po tayo na rumarami ang grupo ng Panginoon. Amen po. Na lumalaki ang church, dumadami ang youth, paisa-isa pero alam natin na mayroong purpose ang Lord bakit lahat tayo nandito ngayon. Amen po. Amen. Okay, pangatlo po. Bilang mga born again, bilang mga Kristiyano, there must be an evidence of change. Tama po. Evidence. Okay? Anong sabi po sa Soko? Yung lagi sinasabi sa Soko sa Channel 2. Dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Isa pa po. Dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya.
So guys, may mga pagkakataon po na minsan, okay, sa ayaw po natin na maging parang sabihin natin na masyado tayong spiritual, lalo na sa mga tao na bago pa lang natin nakakasalamuha at alam natin na walang pagkakalala sa Panginoon, minsan hindi pa po natin ito kailangang buksan kaagad ang Bible. Ito yung Bible, basahan mo kaagad yan kasi minsan mas lalo silang ma-offend. Di ba po? Pero ganun pa man, malaking tulong po, malaking factor ang buhay po ng bawat isa. Sabi po kanina kung paano kang mag-isip, kung paano kang magsalita, kung paano kang mag-approach, kung paano kang makipag-deal sa iba't ibang klase ng tao at lalo sa may mga problema. Tama po. Amen. So, ayan. Nakabahan ako. Sabi po Matthew 5:13-14, salt and light. Siguro po marami dito familiar sa salt and light. Habang binabasa ko po itong chapter na to, nalaman ko po na yung lamp na ginagamit ng mga Greek dati is hindi po yung gaas yung ginagamit. Yung ginagamit po pala nila is pinaghalong asin at saka po yung oil. Hindi ko lang po alam kung olive oil or palm oil, pero pinaghalo pong asin at saka oil. At meron pong symbolism ang oil. That is the Holy Spirit. At yung salt po natin, yun po yung goal natin o yung purpose natin bilang tao, bilang Kristiyano. Amen po. May mga pagkakataon, sa totoo lang, mahirap maging patotoo kapag hirap kang lumapit sa Panginoon. Amen po. Mahirap mag-stand kung ikaw lang din ang haharap sa tao. Kumbaga, ayun nga po, sa lahat po ng pagkakataon, kanina self-control, nandiyan po ang pressure, doon tayo itetest. Pero kung mas malakas ang presensya ng Panginoon sa buhay mo, kayang-kaya mong i-overcome yun. Tama po. Amen po. Kaya natin i-overpower ano man ang temptation, ang pressure, ano man yung mga binabato laban sa atin bilang mga Kristiyano. Amen po. Amen. Kailangan din po nating laging alalahanin kung sino po tayo. Sabi po sa 2 Corinthians 6:17. 2 Corinthians 6:17. Therefore come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean things and I will receive you. Nandirito na tayo. Nagkaroon tayo ng chance para malinis sa kung anumang karumahan ng meron tayo. Binigyan tayo ng chance pagmula nung time na nadapa tayo. Nandirito ang Lord para i-approach ulit tayo, i-welcome tayo. Ngayon ang tanong po, babalik ka pa ba sa makasalanang buhay? Babalik ka pa ba sa dating buhay na hindi ka nakokontento kahit na may pera ka o lahat ng kaibigan nasa sayo, but then, pag mag-isa ka na lang, nandun yung emptiness. At higit sa lahat, babalik ka pa ba sa lugar na alam mong hindi nilaan sa'yo ng Panginoon? Ang mundo pong ito hindi para sa mga Kristiyano. Amen po. Amen. Pero nandirito po ang mga Kristiyano para gawin na ang mundo na to ay maligtas. Tama po. Amen. Sabi po sa Isaiah 52 verse 11, Isaiah 52 verse 11, Depart, go out from there. Touch no unclean thing, come out from it and be pure, you who carry the vessels of the Lord. It is a great privilege po na hindi ka lang tinanggap ng Panginoon, hindi ka lang pinatawad ng Panginoon. It is a great privilege na ikaw mismo, yung buhay mo ang gagawin ng Panginoon parang maging lalagyan niya. Na kahit saan ka pumunta, meron kang sasalinan. Amen po. And then, pang-apat po, God entrusted His believers not a responsibility but a privilege. Sa 1 John 2:6 po.
live our life as Christ. Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Sino po rito yung proud to be born again? Amen po. Sino yung proud to be na Christian ako? Hindi ko pagkakaila. Hindi ako mahihiya. Amen po. Okay. So dapat po, kung ganun tayo ka-proud, ganun din po dapat ka-proud na makilala ang Panginoon sa buhay natin. Tama po. Philippians 1:6. Yan. Philippians 1:6, continue His good work. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So, yung salvation, yung evangelism, yung pagtulong sa kapwa, yung pag-worship, hindi po yan lahat natapos nung nag-resurrect si Jesus. Actually, sa atin po lahat yun in-entrust. At bilang Christian, na magamit ka ng Panginoon, isa po itong napakalaking pribilehiyo. Pag sa pribilehiyo, ma-honor ka kapag ikaw yung katulad nito. Diba? Na ikaw yung gagamitan ng Panginoon na yung sa tahanan nyo may maliligtas, kung hindi man kayo lahat Kristiyano pa. Yung kaibigan mo, untoy-untoy mong madadala sa simbahan. It is a great privilege. You're not just adding numbers to the church. You are saving life. Tama po. You are changing the world. Amen. Ayan. Sabi sa 1 John 2:15. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So, ano po natin yung kanina na po. So, but then, kung hindi po ang sanlibutan ito ang mamahalin natin, o yung mga worldly habit, worldly things, ang mamahalin natin, ang mahalin po natin yung Word. At sino po yung Word? That is Jesus. Tama po. Lahat po ba tayo may Bible na sarili? Amen. So, thank God kasi wag mo nang mahalin ang world. Ang mahalin mo ang Word. Amen po. Amen. At dahil po sa mga ayan, sa Galatians 5:19-21, after po nating malinis, mapatawad, after po nating tanggapin muli ng Panginoon, tinanggal niya yung kasalanan, anumang karumayan sa atin, meron po siyang ipinalit. Yan. Sa Galatians 5:19, the acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery. Then, jump po tayo sa 22-23, Galatians 5. 22-23. So, ito po yung mga worldly doings, ano po. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Amen. Kung ito pong prutas na to, nung tinanggap mo ang Panginoon, hindi po yan unti-unting pumasok sa buhay mo. The very moment na tinanggap mo ang Panginoon, okay, kasama niya po yan. Package na po yan. At bilang Kristiyano, ito po yung pinakahuli. Isa po itong challenge sa bawat isa. We should bear fruit. Ano man po yung mga fruit na to, na resulta sa atin ng pagkatanggap sa Panginoong Jesucristo, ito po yung dapat mamunga at dapat mag-bear pa tayo ng fruit. Tama po. Amen. So, metanoia. Okay. Isa po itong challenge sa bawat isa na wag po tayong makontento na nakaupo lang tayo at laging tagapakinig lamang. Hindi po iyan ang pinaka-purpose ng buhay natin, pero iyan ang way ng Lord kung paano tayo i-prepare. Tama po. Dahil isa pong privilege na minsan na may darating dito kasama ka at maniniwala sa Panginoon. Tama po. Ayan. So, wag po nating sarilinin yung nalalaman natin
Huwag po nating sarilinin kung tayo po ay natutong magmahal, magpatawad. Huwag po nating sarilinin kasi bakit? Sabi nga, parang prutas yan, na kapag hindi mo kinain, mabubulok. Diba? Pero pag pinamigay mo, pag shinare mo, may makikinabang, may mabubusog. May makakasurvive. Tama po ba? So, that's all for tonight. Maraming salamat po. To God be the glory.